Hello, good day, engineers. Good day, guys. Welcome back to my channel, RHA Engineering. And for today's tutorial, I will be showing to you how to model and also analyze and design. Specifically, yung beam. Okay, so magmo-model tayo ng siguro isang box. Then, i-analyze natin yung beam. And also, uh, the fix end, mag-ano tayo ng fix and re-release natin. And later on, yung column and the slab. Okay? And without further ado, let's start by defining the materials of the members. So first, punta tayo dito sa define materials. Sa Philippines kasi, mag-add new materials tayo, then United States, and concrete, of course. And we have here the default strength in English, in PSI. Sa customary, meron tayong 3,000, 4,000, 5,000 up to the lightweight of 6,000 PSI. So, commonly for the 20 megapascal or 20.1, 20.7, ganyan. So, mga 3,000 PSI lang yan. Pero, if you want to modify or gusto mo ikaw lagay ng mga data, so, dito tayo sa user. Then, okay. Okay. Sabihin ko dito, prime C or pwede na rin C20.7 or 20.1. Depende sa inyo. Let's say 20.7. Okay? Yung A prime C na yan. And we will use 23 yung default na lang. If you want to change it to 25, okay lang din. So, depende na sa inyo. Then here, the modulus of elasticity, it should be, kasi normal naman tayo, 4,700 times the square root of A prime C, which is 20.7. So ito, approximately, round up na lang natin, 21384. Then, Poisson's ratio, U, 0.2 lang yan. Then, coefficient of thermal expansion, okay na yan, default na yan. And si shear modulus, automatic calculation, calculated na yan. Then, punta tayo dito sa modify show material properties data. And change ko na lang to as C20. Actually, hindi siya C20. Ano siya? Ayan, cylinder. Pwede. Kasi CU para sa cube. Okay. Then, of course, para sa A' C natin, i-input natin 20.7 to. Okay? And, okay. Yan. So, nandiyan na. Okay lang natin yan. Kasi, kailangan natin yung okay. Then, as much as possible, save natin. Meron din ditong option automatic save. Ito, auto save model. Click natin din. Click natin auto save model file and specify dito interval. Then, anong gusto nating interval na mag-save si tabs model mo? So, depende na sa inyo. Kaso nga lang, ang disadvantage ng auto save, medyo nadi-disturb ka eh. So, kung nag-save ka na or nag-work ka na, nag-i-stop siya minsan kasi nag-save. Ang advantage naman dito, syempre may backup file ka. Na-save kasi yung work mo. Kasi ang problema kapag hindi na-save yung work mo, madami ka nang ginawa, then at the end of the day, pag nag-crash yung software mo, yung eTabs, wala. Wala kang backup file. Okay? Then, punta tayo dito sa section properties, then frame. Then, add new property ako, and select ko yung concrete rectangle. Then here, sasabihin ko na lang 250 by 400 beam. Then, yung material, i-choose ko na yung choose nating material ng konkreto. Okay?
Then, access ko to. And the display color, pwede natin change into green. Okay. Then, shape rectangular. Okay, of course, the dimension, we need to update that one. So, height natin is 400 and the width is 250. And for the modification factor, ito, we have two options. It's either to modify this directly or we will not change any coefficient here. So, bali 1 lang lahat yan. And doon natin i-apply sa external. So, yung sa model na lang mismo, hindi dito. So, it's either way, okay siya. Huwag lang magdodoble. So, for example, nag-change ka dito ng coefficient 0.35. Then, after you model the beam, applyan mo na naman ang coefficient. So, medyo, hindi na yan tama. Hindi medyo, pero talaga, hindi nagtama. Okay, assess ko yan 1. Okay, then, punta ako dito sa modify. Kasi, kung makapipansin ninyo, yung column kasi, yun lang may rebar na display dito. Pag beam kasi wala. So, kapag i-modify natin yan, as you can see, naka-column siya. So, kailangan natin select sa beam. And, ito pa pala, hindi pala tayo nakapag-define ng rebar. So, babalikan ko muna to. Okay. 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 Then, balik ako sa material. As you can see, meron tayo ditong material, grid 60. So, paano yan nakuha? Dito lang yan sa add new properties. United States. Instead of concrete, of course, yung rebar yung hanap. I-check natin. Then, meron kang option. It's either by user-defined or by ESTM E615. Ito yung ginagamit natin. Yung grid 60 and grid 40. So, ito yung gagamitin ko. Then, i-generate ko yung grid 40 and grid 60. Then, okay. Nandun na kasi nagkakaroon siya ng -1 kasi mayroon na doon. So, pipiliin ko na lang yung balik ako rito yung grid 40. Yes. Ay, meron na rin. Grid 40. Ito, meron. So grid 60 meron na rin. Yan. Yun ang pinaka way. So, kapag i-modify natin yan, balik tayo. Ito, modulus of elasticity. Yes. This for the steel. It's supposed to be approximately 200,000. See? Then ito, kung mag-change ka ng FY and FU, also the FYA and FUA, so change na lang ninyo. But for the E615, ito yung default na niya. Then, okay. Balik ako doon sa define. Okay. Then, from here, ang gusto kong gamitin kasi, longitudinal para sa, ang gagamitin ko sa grid 60, and grid 40 naman para sa ties. So, it's up to you. Then, cover to longitudinal rebar to the centroid. Pwede ko siya i-assume kasi 40 yung concrete cover plus stirrups na 10 plus 16. Let's say 16. Assumption lang tayo. 58. So, approximately around 60. Pwede rin. Okay. Then, okay na yan. Ayan. Then, okay. So, ngayon kasi, i-ano muna natin yung beam. Beam lang muna natin. So, ito, gusto ko tingnan yung elevation 2. So, punta ko rito sa elevation. Then, 2. Ayan. Diyan ko i-model si beam. So, click natin to. Si draw beam. And select natin sa under property yung ginawa nating biga. Then, from point, click mo natin. Then, i-point natin yung next. Yung end na yan. So, kapag extrude natin yan, ito na yan. Actually, guys, antok na ako. Okay, so, ngayon, mag-assign tayo ng support. So, assign tayo joint and restraints. Let's say this is the pin connection. So, ito yung pin connection natin.
Okay? Pero kapag ano CIP kasi, nasa fix tayo eh. Fix. Okay. Anyway, apply natin mamaya. Okay, meron na tayong model na yan. And sinasabi ko kanina, mag-apply na tayo ng coefficient. So, assign, frame, and modifier. So, i-check ko yan as 0.35 yung mamidabundar siya reduction factor niya, then apply. Ayan. Then, before that, para tayo makapag-apply ng loads, kailangan natin mag-define ng load patterns. Itong load patterns, then, mayroon na kasi ditong mga name. So, sabihin ko na lang SDL1. And then, hanapin niyo sa type is superdead. Ibig sabihin, superimpose dead load and apply. So, ito na yan. And para naman kasi may live load na ako, sabihin ko na lang LL1. Then, sa type, hanapin natin yung live. Then, add. So, yan. Then, okay. Ito yung gagamitin ko. Then, ulit, define. Kailangan natin i-check yung load cases. Okay? So, mayroon kang option kung sa 3D kasi ng modeling, kailangan may modal analysis ka. Kahit static lang kasi magamit mo siya sa pag-check if there is discontinuity ng members mo or disconnection. Yung mga walang support, yan. Tapos yung mga points, mga dot na nawawala, existing pero walang elements, yan. So, ito as you can see, ito yung ginawa natin. So, ito yung gagamitin ko mamaya. Okay na yan. So, balik ulit ako. Kapag i-modify ko yan, dapat naka-scale factor siya as 1. Tapos kung ano dito, pwede mo siya i-add yung self-weight dito. Pwede ka mag-add dito ng self-weight. So, pero gusto ko na SDL lang yung i-analyze niya mamaya. Then, define ulit. Punta na ako dito sa load combination. Pwede ka mag-add default by combo, design combo. Ito, may steel, composite, concrete frame, concrete shear wall, and concrete slab. So, ito ang gagamitin natin supposed to be. Yan, i-click natin yung convert to user combination para ma-edit ninyo. Ayan. Pero, ang gagawin ko ngayon, mag-modify na lang ako. Mag-input manually. Then, add new combo. Let's say 1.4 as per code, SDL1. SDL1 kasi yung gagamitin ko yung SDL1. Pero pwede siya i-change yung name. Walang problema yan. As long as yung defined combination of load case and combo result here is correct. So, hanapin ko under load name, hanapin ko yung SDL1, then scale factor is 1.4. Then, mouse ko. Okay. Ito na. And then, pwede kayo mag-add new combo ulit or add copy of combo. Okay? So, ang gamitin ko naman dito, 1.2 DSDL1 plus 1.6 LL1. Okay? Add ako. Then, hanapin ko yung CL1. Then, change ko sa factor 1.2 and 1.6. Okay. Mayroon na ako rito. And, kailangan ko mag-copy ng load combination, yung serviceability check natin, SDL1 plus 1.0 LL1. Ito yung ginagamit ko guys, considering ito yung mga loadings. Sample ko lang yan, then may mga existing na kasi na SDL. So, yan. Load combination, of course, yung scale factor is 1 lang lahat yan. Ayan. So, mayroon tayong para sa serviceability check, sa deflection, and displacement, ganyan. And ito, gusto ko kasi mag-create ng ultimate load combination. Ibig sabihin yan, whichever the governing result from this load combination, yun ang gagamitin niya. So, mag-add ako rito. Sabihin ko dito, alt load combination. Then under combination type, I will choose envelope.
Then, mag-add ako. And select ko yung load name is yung load combination na ginawa natin. Nasaan na yun? Nasaan na yun? SDL1. Ito. Ito 1. And this. Ay, no. Ito. Then 1, 1 yung scale factor. As long as it is envelope, the combination type is an envelope format or option, load ano na siya. Automatically, whatever inside that envelope, kukunin niyo yung governing result. Okay? Then, okay, and okay. Ayan. After we modify the combination, load patterns, and load cases, we can now apply the loads in the beam. So, highlight natin yan. Then, highlight or select. Pwede rin yan. Then, assign frame loads, distributed, and hanapin ko yung SDL1. Okay? Ito, check ninyo yan na gravity dapat yan. Pero you have an option to change it to other axis. It's either by global or local axis. Kamalis yung local axis, ito yung axis kapag nag-apply kayo ng mga torsional loads within that specific elements. Yan. But for now, commonly our superimposed dead loads on the live load is in a gravity direction. Okay. Okay. We have the option here is by trapezoidal loads or by uniform load. Ang mangyayari kasi ngayon, mag-uniform lang tayo. So, hindi, yung trapezoidal kasi, yung bungi-bungi. Kung gusto mo ng specific span lang, hindi full, yun. Pwede mo siya modify dyan. Let's say 15 kN per meter. Apply. Then, ito na. Then, highlight ko ulit. Select ko yung LL1. And let's say 5. Then, apply. Ayun. Meron na tayong load. So, pwede na tayo mag-analyze, guys. And, check muna natin to kasi isang 2D ano lang siya, frame. So, punta tayo dito sa analyze. Freedom and ZX lang siya. Ito lang. Then, okay. And also, kasi wala tayong earthquake, wala tayong wind load, so punta ako dito sa load cases to run. Tanggalin ko na lang to. Hindi ko itatanggalin. Hindi ko lang siyang iraran kasi hindi na ito. Yung hindi kasama. Ayan. Okay? Then run. Analyze natin. So, ang dito, kapag mayroong warning or error, ibig sabihin, kailangan mo siya fix kasi hindi na siya accurate yung magiging result ng analysis mo. So, tapos na. And punta tayo dito sa extrude kung gusto niyo makita. Ito na. Then sa shoe, form, deform. And serviceability natin, ito. And approximately, parang 0, 0 yung ano. 0, 0 yung deflection natin. Medyo malit kasi yung loads natin. Tapos ilang meters lang to. Baguhin natin, assign. Let's say 50 na lang yung SDL1 natin. Okay. Then, live load natin is 25. Select natin, live load. Okay. Then, run ulit natin. And isa pang nakapagpano dyan, napagpalit ng deflection is yung support kasi naka-fix. Naka-fix siya. Okay. Pakita natin to. Okay. Show natin yung display frame. And ultimate. Moment, then, yan, apply. Right-click natin. So, tama, approximately correct yung diagram niya kasi dapat ganyan. Dito pala guys, sa itabs,
as per actual diagram siya. Doon kasi theoretically sa schools, baliktad, di ba, yung ano natin diagram. Yung negative moment na dito natin makikita kasi doon sa school, nagbe-base tayo sa Cartesian plane. So, whichever yung below sa neutral axis, it's negative and positive naman sa taas. So, dito na sa ETABS or other software, as per sa actual siya. So, kapag nasa taas yan, at the support, negative siya. Ibig sabihin, for the negative moment, ito yung dapat i-resist ng top bars mo. And sa bottom naman is the positive moment, which is dapat mag-provide ka ng bottom bars to counter that moment. Okay? So, right-click ko yan. And let's say sa max, ito, absolute ko. Actually, ito na yung ano natin eh. Maximum, minimum. So, maximum, ito yung, tingnan niyo yung, kanina pala, meron deflection na. So, hindi lang siya yung nakikita dyan sa labas. Pero pag right-click ninyo, tingnan natin yung deflection, medyo mataas na. 65 mm na siya. So, if I'm not mistaken, para sa fix is 21. Sorry. Sa dip, siya? Minimum dip. Let's say, minimum dip sa divide 21 natin. Dapat 300. So, pasok pa naman yung 400. Then, para sa deflection naman natin, approximately, pag ganito kasi, for the dead load and plus the live load, L over 240 yung allowable natin dyan. Ito. So, hindi na siya papasa. In terms of the serviceability check. Pwede pa kasi naka-ultimate tayo. It should be service. 46 pa rin. Ilan yung allowable natin is 29 mm. So, meaning, it's either to increase our beam or pwede natin reduce yung loads kung hindi naman siya requirement. So, ang mangyayari ngayon, i-increase ko yung dip or the size or the section of the beam para ma-meet natin yung serviceability requirement. Let's say 500 and 300. Okay, this 300 by 500. Okay. Run ko ulit siya. Okay, then ito display frame diagram, apply. Then right-click ko yan. Ito yung max. As you can see, pumapatak lang siya ng 27. Allowable natin is 29. So, pwede na siya. Pero kung gusto mo pa na ito pa. Naka-ultimate tayo, sorry. It should be here. Ayun. It's only 19 mm. Serviceability check. So, deflection, okay tayo. So, check ko ulit yung moment. Maliit lang naman yan. So, yun. Pero ito lang yung immediate check deflection. Meron tayong tinatawag na long-term deflection. So, medyo mahaba din yung proseso na yan kasi gagamit ka na ng non-linear analysis of that one and the load combination is different from this one. Okay? Yan. So, for the deflection, okay na tayo. Pwede na tayo mag-proceed dun sa design ng beam. Okay? So, ito, issue on the form size ko, then highlight ko dito and punta ka dito sa revise. Okay. So, yan. Ang kailangan mo sa pag-design kasi dito, ito, kapag nag-define ka ng modify mo na load combination, no need to set up this one. STS, ganyan. Kasi, ito, magamit yan for the vertical effect or vertical loads, additional vertical loads. So, if you just use this one, this default load combination from the ETABS, this one, so kailan mo siya i-set? Kailan mo siya i-set?
Saan na yan? Ayan. And kung ang problema kasi, especially sa Philippines, wala tayong data dito eh. Yung SDC kasi ibang method as per UBC pa tayo. Ito kasi sa SDC as per ESCA. Mas mabilis lang siya ma-identify. Okay? And kung mayroon ka ng SDS, ito importante kasi commonly para sa uh, vertical additional load, vertical effect, it is 20% of the SDS. Yan, kaya kailangan importante ng SDS. So, mas malaki yung SDS, mas malaking vertical effect additional sa dead load natin. Dead load siya kasi, for example, sa load combination, 1.2 plus 0.2 of SDS, ganyan. Tapos, kapag load combination naman ng 0.9 na may coefficient, ima-minus natin yan. Yan. Anyway, we will not discuss about that. And we will assume na ito na yung default na coefficient na mga parameters. And we will use design code ACI 318-19. Then, okay. Then, balik tayo ulit dito. Check muna natin yung overrides. Ayan. Dito ang maganon tayo. Sa Philippines kasi, palagi yan so special. Hindi ka na pwede magano kahit nga sa Palawan, yung Zone 2, nag-ano na ng earthquake. Malakas na earthquake doon. So, yan. Ito yung beam, special. Pero if you want to change to sway intermediate or ordinary, so you have an option here. But in the Philippines, it's always sway special. Then, okay. And, balik tayo ulit dito sa, ito group, it's up to you kung pwede ninyo i-group yung madaming members or hindi. So, ang ginagawa ko kasi, ina-highlight ko na lang, then i-design niya. Select design combination ito. So, ang hanapin natin dito, yung, of course, yung na-develop natin kanina, load combination. May dalawang option. It's either, saan na yun? Ito. Ayan. Itong dalawang load combination, ito yung di-design niya. Ibig sabihin, si tabs mag-generate ng result from this one by one, each load combination. Or, pwede mo siya kunin yung design ng load combination envelope na ginawa natin. Ito. So, instead of this one, of these two combinations, ito lang yung ilalagay natin. Ibig sabihin yan, yung governing na. Pero, ang disadvantage nito, hindi mo siya ma-identify kung anong combination nag-govern. Unless, i-check mo dun sa table, yung kasunod nito na ultimates yun, in logical thinking, nasasabihin natin, yun yung governing load combination. Anyway, para mas mabilis natin ma-identify, yan, yung manual na lang. Then, okay. Then, click ko na yan, yung icon na yan, then design. Or pwede rin, pasok kayo ulit doon, then may design element, design button. Ayan. Na-design niya, then right-click ko yan, or sige, mamaya, di ba natin right-click. Graphics, increase ko lang yung font size. Ayan. So, makikita natin, yung top bars na yan, ito yung reinforcement na yan, longitudinal yan. Top bars and bottom bars. So, in terms of millimeter square yan. Saan yung ano pa? Ito. Actually, may nagde-develop ako ngayon ng updated tools para sa arts engineering para sa mga members natin. Pero, hindi ko pa natatapos, guys. Pero functional na siya. Ayan.
So, i-update ko na lang din to once mga finals na. Sayang kasi hindi ko pa na napa-finalize. Okay, pero pwede rin yan na mano-mano yan. Ito. Kung sino may calculator or scientific calculator, mas madali yan. Kasi ang ginagawa ko rito, sabihin ko, ito yung area, then 0.25 pi, then the diameter na i-consider natin. Okay, para sa top bars, calc ko siya, and anong area na requirement is 2911 equals, anong diameter gagamitin natin? Let's say 16. So approximately 15 pieces. Pero para even number, 16. Papasok yun sa 16. Pero medyo madami yan, no? 300, 516. Pwede. Kung 300 yan, pwede siya 5-5. Sasobra din tayo na, no? Or 6-6. And 12, then 4. Ayan. Depende na sa pag-arrange. Or pwede rin natin, calc ulit, 299 or 20 ang gagamitin natin. Ito, mas 10 lang. So, 5-5, pwede yan. Ito yung top bars natin. And how about sa bottom bars natin, 1419, 20 rin? Okay, so 5 or 6 ang gagamitin natin dyan. And for the reinforcement natin sa top bars at the mid-span, it's 659. Sorry. Okay. Tatlo yung gagamitin natin. And sa bottom bars naman, 2197. Okay. 7 or pwede natin sabihin 8. Yan. And the left side is same din sa right side. See? Para makita na ninyo yung report, right-click ninyo din. Details. Ayan. Ito na yung design report ni ETABS. Ito, as you can see, this is the summary. Kung gusto ninyo flexure details lang, ito yan. And for the shear details, ito yan. Ayan. And for the envelope, ito. So, bilis lang, no? And this is this shear naman. Anyway, hindi ko pa pala naipakita. Okay, close. Right-click muna natin yan. Babalikan ko mamaya yung shear. Then diagram. Ito yung diagram niya. Na pwede ninyo gamitin sa report. Excuse me. Generate ninyo sa report. Okay? So, para ma-view natin yung reinforcement here, ito sa reinforcement, then display design info. And select natin yung shear reinforcement, and ito. So, ito yung shear reinforcement. And paano natin ma-calculate manually? So, ito yun. Actually, as you can see, in terms of millimeter square per meter yung result nito. So, kapag i-ano natin yan, gusto natin makuha yung spacing, kailangan natin area times the number of legs times 1,000 kasi para ma-convert natin yung millimeter to 1,000 over this value. So, area of the rebar na gagamitin natin, let's say, yung diameter, d squared, times the number of legs, let's say sabihin ko lang B, then times 1,000. Then, yung A. Calc ko yan, diameter gagamitin natin, of course, 10 mm. Number of legs, 2 legs muna yung consider ko. And the requirement sa left side na yan is 2,907.75. Yan, so medyo masinsin kasi 54 mm yung spacing. So it's either mag-increase tayo ng legs, number of legs, or the diameter. So mag-increase muna tayo ng legs kasi madaming pwede tayo mag-4. So let's say 4. Ayan.
4 legs, 10 mm na 4-legged na stirrups, bibigyan tayo ng 100 mm na spacing. Pero kung gusto mo malaki pa yung spacing, pwede natin yan i-anim. Kasi 300 naman yan pero medyo maliit na yung spacing, no? So, mag-increase tayo ng diameter. Instead of 10, 12 gagamitin natin. Then 4-legged. And the same. Yun. Mayroon tayong spacing na 150 mm. So, yung ano natin dito, ang magiging stirrups natin dyan is, sorry. This is 4L. Ibig sabihin, 4-legged. Dito kasi sa Saudi or sa Middle East, yung T na yan is the diameter. Then spacing at 150 mm. Yan. Ganyan yung magsulat sa amin. 4-legged stirrups, T12, ibig sabihin 12 mm diameter na stirrups, spaced at 150 mm. Center to center. Ayun. How about in the middle? Sa middle. So, kalat lang natin. Kasi naka-12 na tayo. 4. Okay. 8.8. So, 550. So, pwede mo na sabihin yan at 200. Mas safe ka na dun. Although yung requirement is 552, syempre, at minimum tayo. Yung 200, hindi pa naman yung minimum. Pero, para sa factor of safety, yan. And makikita ninyo dito, ulit, display ko to. Yung sa diagram niya. Diagram. Check natin yung share. Saan yung share? Share. Hindi natin makita rito Ito na lang. Display. Ulit. Ayan. Makikita ninyo dito kung hanggang saan lang pwede o yung kayang-kaya ng konkreto mo na kahit walang stirrups na. So, papasok na yun sa minimum na requirement sa reinforcement natin as per code. Ayan. So, ito. Kung makikita ninyo, tingnan natin yung share. Ito. Ayan. So, yun. Yun lang. Madali lang mag-design, no? So, this considering as fixed support. So, meron na tayong design and analysis ng beam, the fixed and support beam. Yun lang, guys. Thank you for watching and don't forget to follow my page, Arts Engineering. Also, I have my personal page, Waring Engineer. Please support me in YouTube and Facebook. And don't forget to subscribe my YouTube channel here. And if you want to follow me in linkedin.com, and you can search my name, Ruel C. Okay? Ang pag-pronounce ba? LinkedIn. Kasi LinkedIn. Basta yun na yun. Okay. So, yun lang guys. Thank you. See you next tutorial. Bye-bye.